Good morning guys! Andito na naman po ulit kami, Team K Family. Actually, anong oras na ngayon eh? 8:30 a.m. 8:30 a.m. ngayon dito sa Calgary and then sa Ontario. Kung saan kami nanggaling is 10:30. So 2 hours difference. So good morning po ulit, Team K Family. Pag-uusapan po natin ngayon yung bakit Calgary. Bakit Calgary yung pinili namin lugar? Kasi galing kaming Ontario, so namimili kami ng lugar kung saan kami pwedeng lumipat. So yung choices namin is Calgary, New Brunswick. So pinili namin New Brunswick din, and then third one is Manitoba. So pag-uusapan na po natin ngayon kung bakit kami sa Calgary napunta. So yun po muna yung itatakan natin ngayon. Sa mga nagtatanong kung bakit kami pumunta dito, bakit kami lumipat dito. So pag-uusapan po natin ngayon habang nagkakape kami. Habang tulog pa yung mga bata. Yun, habang tulog pa sila. So, yun. Ano nga yung natin, kami, nilist namin. Take down notes kami. Nag-take down notes kami kung bakit nga ba kami lumipat dito. So, ano yun, Be? Number 1? So, number 1. Yung reason number 1, bakit kami lumipat is yung rent po. Yung rent. Yung number 1. Yun po yung number 1. Kasi yung rent po namin dito sa namin ngayon, sa basement apartment namin is lang, 850 po. So, ewan ko kung nakita niyo yung video na ginawa ng wife ko is, nag-tour siya dito sa basement apartment namin. So, makikita niyo yung difference. 850 lang siya dito. Ngayon po, dun sa pinanggalingan namin, mahal na po siya. Nung umalis kami is 1,750 na yung 3-bedroom apartment. So, Na dating nung pumasok kami doon, 850 ba yun ba? 875. Kasi kami doon, tumira kami doon ng 4 years, almost 4 years. So, nag-start siya ng 875 plus na yung utilities. Oo, kami yung magbabayad ng utilities pala. So, every year tumataas yung yung upa ng bahay. $20? Like mga $20. $20 to $25 per year. So, 875, naging 900, basta 890 hanggang naging 910 plus last natin. utilities. So bali umaabot kami ng doon ng 1,200 to 1,300 per year, per month, sorry. So ganun ang namin doon, rent namin. So dito ngayon sa sa Calgary, yung rent namin is 850 plus 60% ng utilities ng buong bahay kasi nandito kami sa basement. Then yung landlord namin is nakatira sa taas. So ang binabayaran namin na na utilities is somewhat around $200 and $250. So umaabot kami ng 1,100 to 1,200 per month. So which is kahit paano nakatipid kami ng $100 to $150 per month. So malaking savings na rin 'yon. So yun ang tiningnan namin sa paglilipat namin dito, yung rent din. Kasi syempre, yung trabaho naman, kung di naman tayo maaarte sa trabaho, madali lang. So, hindi mahirap maghanap ng trabaho din dito sa Calgary. So, isa pa yun sa Pinoy namin kung bakit kami lumipat dito sa Calgary din, yung trabaho. Oo, kasi nag-search din kami bago din kasi kami lumipat. Nag-search kami sa YouTube, sa Google, kung ano talaga yung kalagayan ng Calgary. Tapos yung sa trabaho po pala, yung nila dito is 15 per hour, yun ng minimum payment nila. Halimbawa, nagtrabaho ka sa Tim Hortons, sa McDonald's, sa fast food chain, ano pa ba? Usually sa mga fast food chain, sa mga hotel, usually $15 ang rate niyan per hour. Yun ang starting rate niyan. And then sa mga manufacturing, sa mga healthcare, syempre iba yung iba yung rate nun. Pero hindi mahirap magtrabaho at makapasok sa mga ganon. Especially lalo sa mga healthcare, mabilis po makapasok, lalo kung may experience po tayo. Madali siya makapasok. May mga kakilala kami, nagtatanong-tanong kami kung mabilis na nga bang makapasok. Sabi nila, madali lang naman, hindi naman daw mahirap. Kaya okay lang din sa trabaho, walang problema sa trabaho rito. Kung lilipat kayo from other province, tapos lilipat kayo rito, walang problema sa trabaho. Kung hindi kayo maarte, hindi kayo mapili. Kasi everybody naman nag-start sa from the scratch, from sa baba. So, halimbawa, galing kang Pilipinas, doktor ka doon or engineer ka doon. Pagdating mo rito, automatic 'yun. Kailangan mong mag-start sa baba. Kung nurse ka sa Pilipinas, pagdating dito, hindi ka nurse. Kung engineer ka sa Pilipinas, pagdating dito, hindi ka engineer. So, pag lumilipat dito, lahat ng
lahat ng mga lumilipat dito na immigrant, galing mga Pilipinas or India or other part of the country, pagdating dito is zero balance, kumbaga walang pera. Mag-i-start ulit. Mag-i-start talaga. Kailangan mong mag-exam, kailangan mong mag-aral, kailangan mong pasahan yung exams ng Canada para magkaroon ka ng red seal na tinatawag, kung baga sa engineer, red seal, dapat may red seal ka para makapag-perform ka ng trabaho mo ulit. And then, from doon, tataas ka na nun. Pero everybody talaga mag-uumpisa talaga sa mababa. Step by step. Oo, step by step. Ganun talaga. Hindi po lahat na pagdating mo dito mayaman ka agad, walang ganun. So, yun po yung sa trabaho. Pwede po natin i-tackle ng mas mabuti sa mga susunod namin na video kung magtatanong po kayo. Magtanong po kayo sa amin kung may tatanong kayo. Mag-question lang po kayo, sasagutin namin. Pwede namin sagutin sa another video namin. Pwede namin i-tackle kung ano man yung gusto nyong malaman. Lalo-lalo na sa mga industry na gusto nyong pasukan. So, kagaya sa akin, marami na akong trabaho na napasukan dito. Hanggang sa naging ako ngayon, truck driver ako. Kwento rin namin sa inyo kung bakit ako nag-truck driver. Kung ano yung naging trabaho niya. Anong mga naging trabaho ko, anong nag-push sa akin kung bakit ako naging truck driver. So, ayun po. Yun po yung renting. Dahil mas mura nga dito kahit paano. And then, pangalawa is yung jobs. And then, tackle po natin yung weather. So, marami nagsasabi sa amin na pangit daw yung weather dito. So, bakit daw bakit daw Calgary? So, pangit daw yung weather, lagi daw nag-snow, lagi daw minus 38. So, hindi namin alam kasi hindi pa naman kami nakapunta eh. Nakapunta ako dito, ito pala yung first na nung dumating ako, dito ako pumunta. Dito ako nag-land sa Calgary. Nagtrabaho ako dito for 6 months. From November to May. From May to November. From May to November, nagtrabaho ako dito. So, hindi ko masyado na-experience yung sinasabi nila. So, ngayon lang namin may experience yung talagang winter. Pero so far, okay naman. Oo, dumating tayo dito. Nung dumating kami dito, okay naman yung weather. Nag-i-snow siya ng isang araw. Tapos kinamagahan, malamig. Nag-i-snow. Nagma-minus 38, right? Nagma-minus 38. Pero hindi araw-araw ganun. Oo, hindi araw-araw. Hindi araw-araw ganun. Magugulat ka na lang, positive na. Oo. Tapos sa May, Ontario, biglang positive dito, doon. Negative. Minus 20, Tapos ganun. malakas yung snow sa kanila, sa Ontario. So, hindi mo alam. Hindi mo masasabi talaga. Hindi mo talaga masasabi na pangit yung weather dito. Kasi oo nga, nagma-minus 38. Pero hindi naman araw-araw ganun. Oo. Tapos, ito pa yung pinakamaganda dito sa Alberta, sa Calgary, especially Calgary. Etong Calgary yung sunniest city sa buong Canada. So, kahit winter time, lagi siyang mainit, lagi siyang maaraw. So, kahit pamalamig siya, halimbawa, minus 30. Pero kung may araw naman, Tarik na tarik yung araw talaga. kung may araw naman, nawawala din yung lamig na yun. Okay. So, parang okay lang din naman. Hindi siya ganun kalamig, Kasi yung guys. naranasan namin sa Ontario, talagang ang dilim lagi, no? Yun pala yung isa pa doon. Sa Ontario pala, yung weather doon, lagi naulan eh. Maulan lagi, laging Makulimlim. makulimlim. Kaya parang malamig pa rin lagi. Saka dry yung dry yung weather. Dry yung weather. Dito, okay naman. Yung mga bata pala, may mga eczema sila eh. Nung nandun kami sa Ontario, nung pagdating namin dito, kahit paano, nawawala-wala. Hindi siya ganun ka-worse. Kasi hindi ko alam kung alam nyo yung eczema. Ipakita namin sa video na to, dyan. Ganyan ang itsura ng eczema. Pakita namin sa inyo. Tapos, nung dumating sila dito, nagwala-wala. So, parang okay naman. Hindi naman siya ganun ka problemado na weather na sinasabi nila. Yes, malamig, pero kaya naman. Kasi yung katawan naman natin nag-a-adapt, di ba? So, okay naman po siya. Hindi siya ganun kalamigan na kagaya nung sinasabi niyo ba? So, yun po yung weather. Para sa amin sa namin yun para sa experience namin. Para sa amin, hindi problema masyado yung weather. Oo. Parang ganun, di ba? Kasi nakasanayan na rin namin na malamig talaga. Nasa Canada ka, expect mo na talagang malamig yung lugar na titirhan mo, yung lugar na, kung nasaan ka. Diba? Ganun. So, yun po. So, ano pa ba? Bakit pa nga ba? Yung tax po pala, yung tax naman po pala dito sa sa Calgary is 5% lang. Compare po sa
sa Ontario, which is ano siya, 13% total tax niya. So halimbawa, mag-grocery ka po sa sa Walmart. Halimbawa, gumastos ka ng mga 200, yung tax niyan sigurado baka mga aabot ng mga $13 sa Ontario. So sayang din ng $13. Lalo na pag mas malaki yung binili mo, mas malaki yung tax. Oo, diba? pag malaki yung binili mo, mas malaki yung tax. So, ganun ang nangyayari doon. So, sayang din nung halimbawa 200, halimbawa $13 yung tax doon. Di sayang din ng $13 na yon. Pang ano man na yon, pang kape-kape mo na yon kung mahilig ka mag Tim Hortons. So, ilang ano na yon, ilang double-double na yon. Ano na yon? 4 na yon na double-double. Samantalang dito sa Calgary is 5% lang. So, ang laki ng difference niya from 13% to 5%. So, kung 200 yung binili mo, siguro nasa ano lang yon, nasa $6 lang yon or $5 or $4 or something. Minsan nga wala pang minsan $1 lang yung iba, no? Oo, depende. Depende yun sa sa store. May mga ganun na store. Sasabihin nila walang tax ngayon, ganun. May mga ganun kasi. So, ganun po yung yung tax nila rito. Kasi maano mo rin yan sa work mo halimbawa. Oo, yung sa work. Sa work mo, nagkumita ka ng halimbawa 1,000 sa trabaho mo. At least maliit lang yung itatax nila dito, 5% lang. Doon, 13%. So malaki po talaga yung diferensya. From 5 to 30, di ba? Oo, isipin niyo, i-compute niyo na lang po sa sa isip niyo. Isipin niyo, 5 to 13%. So 8% difference po 'yun. So sayang po noon. Lalo kung nagtitipid kayo, kung nagbabudget kayo, kung on a tight budget kayo. So, sayang po noon. Mas maganda po talaga nagtitipid po tayo. Hindi lahat ng gastos natin is nakukuha natin na libre. Pinaghihirapan po natin 'yon. Hindi tayo basta lang umaano ng pera dito, tumatayo ng pera dito. Sorry sa words. Sorry po sa words. Hindi tayo tumatayo ng pera dito. Pinaghihirapan po natin yung pera natin dito. Kaya sayang din nun, yung 8% na yun. Masisave po natin yun. Tsaka yung akala na yung pera dito kasi, di ba, minsan pag kinonvert, sasabihin nilang malaki. Malaki naman. Malaki talaga Pag yung kinonvert pera. sa Philippines. Opo, malaki talaga yung pera. Pero yung mga hindi na Pero malaki din yung bills natin dito sa Pilipinas. So, pag dito ka tumira, yung gastos mo dito, parang nasa Pilipinas ka rin. Yung parang same lang din yung alam mo yun, yung sabihin ko na. Iba-vlog namin yan and next video namin yung mga ganyan about sa meat ng ganyan na malaki yung sahod natin dito. Kasi meat yan na malaki ang sahod nila rito sa Canada kasi ganito. Kino-convert kasi. So malaki yung meat, malaki yung talagang palaisipan nila ng mga nasa. Pero hindi nila alam, non-stop yung mga bayaran dito, yung mga bills. Hindi pwedeng na as in isa sa inyo mag-asawa na pareho kayong walang trabaho, dapat isa sa inyo may trabaho, di ba? Oo, tama. So yun nga po, namin yan, itakal namin sa next video namin, yung mga ganun na scenario ba. So yun po, yung red, yung jobs, and then yung weather, and then tax. So yun po yung isa sa reason, isa sa mga 4 na reason kung bakit kami lumipat ng Calgary. So, pinili rin po pala namin lumipat dito sa Calgary kasi po siya, city po tong Calgary. So hindi siya bundok. So bali province po kami. Province po yung Calgary, province po yung Alberta. Isa po sa probinsya yung Alberta. So province po yung Alberta. Pero nasa loob po kami ng city ng Calgary. So ang alam ko yung dalawang main cities dito sa Alberta is Calgary and then Edmonton. So ang pinagpilian namin po Calgary or Edmonton. Mas binili po namin dito sa Calgary kasi nga po nung time na dumating ako ng Canada, dito ako nag-land. So kahit paano may idea na ako sa Calgary. Kaya pinili namin yung Calgary. So itong Calgary po, city po siya. Malapit po kami sa lahat ng mga bilihin. Malapit po lahat kami sa mga Asian store. Malapit kami sa Costco, malapit kami sa seafood, malapit kami sa Jollibee. So, Pilipino tayo, usually gusto natin ng Jollibee. Gusto namin na So, malapit sa mga bilihin. Oo. So, siya, halos lahat ng malalapit na store, lahat ng malalapit na Jollibee, main store, Costco, Walmart, 8 minutes drive lang sa amin. 5 minutes drive. Tapos yung tawag dito, yung Asian store or Chinese store na binibilan namin, pwede nga namin lakarin 50 minutes walk. So, ganun lang kalalapit guys. Kasi nung nandun kami sa Toronto, Woodstock, Ontario, it's an hour drive from Toronto.
So malayo kami sa malayo kami talaga sa city. Kaya pag bumibili kami, maramihan na kasi Oo, lalo na pag may magdadrive. bata ka. Usually magdadrive kami ng 1 hour to 1 hour 30 minutes para lang pumunta kami ng Asian store and then Jollibee. So usually bumibili kami ng ng pangmatagalan na 1 week to 2 weeks na supply na para hindi kami pabalik-balik kasi sayang din ng gas. So yun. Mas maganda yung ngayon na nandito kami, ang lapit lang. Tuwa kami na nalaman namin na as in, pwedeng lakarin, mga 5 to 10 minutes, mga mall, yung mga mall, may 10 minutes lang. drive lang, 18 minutes drive. Ang daming mall dito. Doon sa tinitirahan namin dati, yung mall doon, wala sa mismong Woodstock eh. Sa Brantford pa 30 minutes drive 30 pa, minutes di ba? drive pa, oo. Tapos maliit na mall lang yun. Maliit lang siya na mall. So, mas okay dito, mas malapit. Talagang city feel. Ang lang, City feel talaga. ang point doon, magastos. Magastos nga lang kasi... Magastos. Kasi ang lapit po sa mga bilihin eh. Pero nasa sa inyo pa rin yun, syempre. Oo. Sa experience lang namin yun Hindi lahat sa lahat yun. Kasi lalo na pag kunyari hindi kami makaluto, bili ka na lang dyan sa seafood. Ang dami dyan mga luto. Barbecue. Pag mga tamad-tamad ba, mga tamad-tamad, ganun ang gagawin. Punta na lang doon. Kasi pag tinamad ka na, bumili ka na lang. Mas madali nga naman. Pero yun nga, lang talaga, nasa kanya-kanyang nasa kanya-kanyang sitwasyon. Pag tinamad ka, di bumili ka na lang. Pag tinamad ka magluto, bumili ka na lang. Pero mas maganda pa rin magluto para makatipid, di ba? Sabi ko nga, yung pera na kinikita natin, hindi lang basta-basta nakukuha, pinaghihirapan din po natin yun. So, mas maganda yung nagtitipid pa rin tayo. So, yun po. Yung sasabihin ko lang kung gaano kalayo yung mga So, yung Lucky Supermarket, siya, Asian store siya or Chinese store, mga 14 minutes walk, pwede mong lakarin. Or 3 minutes drive. Yung seafood dito, simula dito sa tinitirahan namin yung seafood, from here to seafood, 7 minutes drive. Yung Jollibee, 8 minutes drive. Yung Walmart, 5 minutes drive. Yung Sandwich Mall, 9 minutes. Yung Talaga sinabi mo na lahat. sasabihin ko na lahat. Yung New Horizon Mall, 19 minutes drive lang siya guys. Yung Chinook Mall, yung No Frills, 5 minutes drive. Sobeys, 3 minutes drive. Dalarama, 4 minutes drive. Costco, 10 minutes drive. Yun kasi yung madalas na pinupuntahan namin talaga. Tapos yung pati yung mga ukay-ukay dyan, yung mga Goodwill, Thrift Store, Value Village, malalapit lang dito, di ba? Ang gusto kasi namin na malapit yung accessible lahat. Yung yung point doon, malapit po kami sa lahat. Kasi nandito nga po kami sa city. City na po siya. Para na rin siyang Toronto, kaya lang syempre mas malaki yung Toronto. Pero parang na rin siyang Toronto. Ganun po kalaki yung city ng Calgary din. So accessible po lahat. Yung downtown dito, sasabi na, kasi di mo kami mahilig magpupunta sa downtown, yung downtown. Ano gagawin mo sa downtown? Kaya nga, di ba, downtown dito, mga 10 minutes lang. Di ba nasabi, malapit ba kayo sa downtown? Okay. Pero wala ka naman gagawin sa downtown kung di ka naman tatrabaho sa downtown. Pero yung downtown dito, like mga 8 minutes lang no? Ganun lang, no? Basta, yun po, malapit po kami sa lahat. So, pag-usapan naman natin yung tungkol sa transportation. Yung transportation po naman, meron po dito madali lang yung transportation kasi nagkalat po yung bus stop, maraming bus stop, and then marami pong, may train din po sila rito. C-train ang tinatawag. C-train na tinatawag. So, from north to west, so may ganun po sila. And then, nagbibuild na naman po sila ng bagong train, ng line ng train. So, yun po. So, mas lalo pong lumalaki yung ng City of Calgary. So, yun po, sa mga, yun pong namin, na pinagbasihan kung bakit kami lumipat dito sa Calgary. Dahil po sa trabaho, dahil po sa renta, dahil po sa hindi weather. Pero pwede na rin weather kasi hindi naman ganun kasama eh. Inano rin namin po yun, kasama po sa factor po yun sa paglilipat namin. Sa tax, dahil po sa tax, sa trabaho, ano pa ba? And then, gusto namin sa city po muna kami. So, gising na po yung isang bata. Nandito na yung isa. Say hi! Say hi, Ken! Say hi! So, gising lang po niya eh. Kaya nga po kami nakapag-vlog ito paano kasi tulog po sila kanina. So, and then, last one po, kaya kami lumipat ng Calgary is dahil po sa housing affordability. So, lahat po ng mga Pilipino na nandito po at pupunta sa Canada is pangarap po magkaroon ng bahay. So, ang nangyayari po, dun sa lugar po namin sa Woodstock, Ontario, po, yung mga house pricing doon, tumataas, as in tumataas. Kung makakakita ka ng ganitong bahay, doon, ganyang bahay, nung time na yon, itong bahay na to
Yung time na yon, mabibili mo lang yan ng mga 300,000. Ngayon, mabibili mo na siya ng 600,000. So, nagdoble po yung price. So, sobrang hirap na po makakuha ng bahay. Sabihin natin, sa trabaho ko, makakakuha ko ng bahay na ganun na price. 600,000 na price. Makakuha ko ng ganun. Pero, kung 600,000 na bahay yun, baka yung sahod ko doon na mapunta. Baka pag may emergency sa Pilipinas, hindi na kami makapadala. So, yun po ang mahirap doon. So, talagang titimbang mo ng mabuti kung ano bang maganda, kung kaya mo ba o ano. Kasi mahirap po talaga eh. Ang iniisip po kasi namin long-term goal para sa pamilya namin, para sa future ng mga bata. Tapos sabi po nila, dito daw sa Calgary, maganda daw po mag-raise ng pamilya kasi malapit. Mag-raise ng pamilya kasi malapit po tayo sa mga nature. Andyan lang po yung Banff, which is 1 hour 30 minutes drive. Ayun yung mga mountain na magaganda. Yan po yung mga mountain na magaganda dito. Talagang pasyalan po siya. Mga Rocky Mountains po siya na pasyalan talaga. Hindi pa kami nakakapunta doon kasi wala pang time dahil po malamig. Siguro this summer. Ngayong summer. Siguro ipapasyal namin kayo. Malapit lang talaga siya rito. Kaya siguro may mga nagsasabi na bundok dyan sa lugar nyo. Kasi, di ba? Kasi malapit lang kami sa mountain eh. Pero, malapit lang kami sa mountain. 1 hour 30 minutes drive. Yun po ang mga pasyalan. Yun po talaga yung mga dinadayo ng mga tagaipang province. Banff, Lake Louise, mga taga-ibang country. Pinupuntahan pa po talaga nila yun. Kasi maganda talaga yung mga views doon. Tapos malapit din kami sa Drumheller. Malapit po kami sa mga dinosaurs museum. So maganda sa mga bata talaga yun. Kaya yung Calgary Zoo pala guys, 10 minutes drive lang galing dito sa bahay. pasyalan din, Calgary Zoo. Para pag summer, puntahan po namin mga yon. So yun po, yung house affordability. Kasi yun nga, kung noon 300,000 lang yung bahay ngayon, doon sa lugar namin, ngayon 600,000 na yon. Pag dito ka po sa sa Calgary, may mga 300,000 ka pang makukuha na single house. So hopefully, by the time na makakuha kami, may mga ganung pang presyo. Ang plano po namin, ngayong taon makakuha kami. So yun po talaga yung goal namin. Kaya kami lumipat ng Calgary, makakuha ng bahay. So subaybayan niyo po kami kung talagang makakuha nga po kami ng bahay. We're hoping and praying talaga. Opo, we're hoping and praying talaga na sana ibigay na sa amin. Kasi may dalawang disappointment na po kami sa pagkukuha ng bahay. Dalawang beses na kami na-disappoint sa pagkukuha ng bahay. So, sana this time sa paglipat namin, hindi naman kami magsisi sa ginawa namin na paglipat dito sa Calgary. Ano ba yung disappointment na yun? Makakuha kami ng bahay. Ano yung disappointment na yun? Yung una, pwede mo Hindi, namin yung disappointment sa pagkuha ng bahay. Kwento po namin sa next vlog namin kung bakit kami disappoint noon. Kasi nag-try po kami talaga na makakuha ng bahay. Nung nandun kami sa Ontario. Kaya lang, yun nga, 2 beses po kami na-disappoint. Pero kwento po namin yun next time. Gagawa po kami ng separate vlog doon. Kung anong ginawa namin. So yun po, dito ngayon, yun talagang main reason kaya kami lumipat dito sa Calgary, Alberta, na makakuha po ng bahay. So ano pa ba? So i-compare ko lang yung mga presyo ng bahay dito sa Calgary tsaka dun sa Ontario. Ang alam ko sa Ontario kasi dun sa Woodstock, sa lugar namin hindi sa mismong Toronto, sa Woodstock, yung mga townhouse doon sa ngayon nasa 400 na, di ba? Nagmamahala na po siya. Nasa 400 plus na siya, townhouse lang yun. Pero dito sa Calgary, may mga townhouse na nasa 150. 150, 200 plus, di ba? Mga ganon. So, very affordable pa po siya. Ngayon, as of today po as of today na ginagawa namin tong vlog, which is... 2022. Sorry, 2022 na pala. So, as of 2022 ngayong binablog namin. So, may makikita ka pa ritong mga condo na worth 150, di ba? May mga ganun po. Mga condo rito na 150. Tapos, yung friend namin may nakuwang duplex na sa worth $280,000. Opo, ganun po. So, yun mura po yun talaga yung kaya pa ng budget. Kaya pa ng budget. So, yun po talaga yung reasons na kung bakit kami lumipat ng Calgary. Yung pinaka-main reason po talaga is yung housing kami ng bahay. Yun po talaga. So, number 1 yun. Yun po yung number 1. So, yun sa mga nagtatanong sa amin bakit kami lumipat dito. So, yun po yung pangarap namin na makabili ng bahay. Kaya lumipat po kami. Talagang pinag-isipan po namin mabuti.
Hindi po yung hindi po isang araw o dalawang araw, isang buwan namin pinag-isipan yon. Pinag-isipan po namin na matagal yon, na pinag-isipan namin mabuti kung worth it ba na lumipat kami. Worth it ba? Inisip namin mabuti yon. Baka mamaya, pagdating namin dito, walang trabaho, mahirapan kayo maghanap ng trabaho. So nag-research po muna kami. Kaya lang wala kaming makuwang information na Pilipino na nagkikwento ng about sa moving from other provinces to Calgary. Wala kayong makitang information na ganon. Kaya kami ngayon gumagawa ng vlog namin para magkaroon ng idea yung iba. Based on our experience naman. Based sa experience lang din namin po ito Hindi po Hindi para... po kami professional talaga na alam namin yun lahat. Pero based on our experience lang yung nangyayari. Based sa experience lang po namin yung pinakwento namin. So, syempre, kanya-kanya po tayo. Kanya-kanya yung buhay po natin. Kanya-kanya po yung pangyayari sa buhay natin. So, itong namin, yung kinakwento is base lang po sa experience namin. So, yun po, dahilan kung bakit kami lumipat dito sa Calgary. So, makabili ng bahay, trabaho, yung rent nila kasi di ba mag-rent ka muna. Ano pa ba? Yung jobs, madali lang po yung jobs kung hindi ka naman po maarte maghanap ng trabaho. Ano pa? So yun lang po, ikakat na po namin yung video na to. Pag may tanong po kayo, tanong lang po kayo kasi gising na rin po kasi yung mga bata So sasagutin lang po namin din. So question lang po kayo, mag-raise lang kayo ng question, then kung may time kami, sasagutin po namin. Pero sasagutin po namin lahat. So, huwag po kayo mag-alala. So, tanong lang po kayo. So, ano pa? So, yun lang naman muna yung natin. Yun muna ang pag-uusapan natin. So, pag next time, pag-usapan natin yung bakit, bakit kami hindi pumunta sa isang lugar na pinili namin. Bakit mas pinili namin to. So, yun po muna. So, salamat po sa pag-nanood. Huwag kalimutan like, subscribe, and comment po. And then share nyo na rin yung video namin. So, yun po. Bye-bye! Salamat! Thank you for watching! Say thank you! Say thank you, baby! Bye! Tulog pa yung isang bata. So, bye-bye! Woke up like this. Woke up like this.